hapon. Tsaka si Polybag at mga kapatid biglang naglayas, nagwawala, no? Kaya balikan natin. Kumustahin natin kung anong nangyari. Wow, good morning. Kain po tayo. Ay, sige po, very good. Good morning. Gulay po, gulay. Oh, very good yan. Okay yan. Sige lang, kain lang. Tay, kain ka lang. Huwag mo kami alalahanin, tay. Nabigla na naman. Ayan, huwag kang mabigla. Sige lang. Tay, sige na. Huwag mo na kami alalahanin. Upuan, dahil sobra-sobra naman para lang may maupuan lang. Oo, sige, sige. Pero okay na. Sige na, tuloy nyo po yung kain nyo. Alyon. Hindi pa iasusang upuan. Hindi, hayaan mo na tayo. Tay, sige na. Kain ka na po. Huwag mo kami alalahanin. Kain ka na po. Napakabait naman. Ay, good morning, bro. Okay. Nabigla din ako. Sabi ko, kumakain. Kala ko sino dumating. Oo. Sige lang, sige lang. Ang gusto ni RP gulay. Oo. Gulay kami. Masarap naman yung talong. Gulay kayong lahat. Sausawan. Okay yan. Gulay na. Oo. Tapos ka na kumain. Okay, sige lang. Happy ako. Happy ako. Ito talaga gusto kong pagkain gulay. Gulay talaga. Biblia talaga. Oo. Unang Old Testament. Totoong Diyos. Oo. Yung talaga, yung sinasabi ko sa inyo kagabi, yung pagkain ko, pag inom ko ng gamot, kapag umiinom ako, nangihina talaga ako dyan makakilos. Ang inaano ko sa inyo, kapag bas, imbis na matuwa po kayo sa akin, hindi po kayo natuwa na nakakakilos pa ako ganyan, masigla yung katawan ko. Doon pa ako nasaktan po. Kaya umalis pa ako kasi ang gusto ko lang sa sarili ko pamamahal talaga. Sige, kain ka na muna. Huwag mo kami isipin. Isipin mo kayo po. Ha? Sige lang. Kumakain kami. Hindi, sige, lalayo ako. Kwentuhan lang po kayo dyan. Biglaan din po. Opo, para ang sarap ng no? Sarap ng nilagang talong, oh. Kain lang. Ayan, kapag pwede din na tingnan nyo din, sa totoo lang, sobra-sobra na inibigyan yung tulong dahil sa inyo, dahil sa sponsor, sa itaas. Kasi ako, alam ko ang itaas na si Jesus, hindi niya ako pinapabayaan. Ang talaga sa looban ko, ang spirit ko, Father talaga. Father ni Jesus. Maniwala kayo sa hindi. Kaya sinasabi ko, ang paniniwala nasa inyo na. Kapag ayaw nyo maniwala sa akin, paghihirap, ang maniniwala sa akin, kaligtasan. Ako na nagsasabi. Sige, kain lang. Kaya yung sinabi yung hindi ako magbabike. Kasi sa pagbabike, exercise ko yan. Dati ko pong gawain yan. Exercise ko. Tapos pinapasyalan ko po yung mga kaibigan ko para kamustahin kasi nag-aalala din po sila sa akin kung okay lang ba ako. Marami nagsasabi sa akin, okay ka lang ba? Sinasabi sa akin, para sa inyo. Ang inaano ko din sa inyo, maestar ka servisyo nyo, hindi ko kayo inaangatan. Ang gusto ko din, kasi ako, nagpapasalamat din ako na tinutulungan niyo yung pamilya ko, lalo na kay nanay kasi naawa na rin ako kay nanay. Yung tumulong sa amin, naawa din, kaya nakarating siya sa inyo. Natutuwa ako na tinutulungan niyo po kami. Lalo na sa may motor. Hindi kami parang naiyak kasi sa lahi po namin, malakas po ang fighter po kami. Fighter talaga. Kaya matapang po yung lahi po namin. Sa Reyes, sa tatay ko po. Tayo. Parang hindi uso sa amin yung iyak, yung emosyon, talagang matapang. Kaya ganun po kami. Yun lang po. Sa lahat ng manonood, huwag kayong mag-alala, wala akong minamasama. Gusto ko lang magkaayos ang lahat. Yun ang masasabi ko sa manonood. Ginagawa ko to kasi mahal ko ang buhay natin. Mas masaya mabuhay. Sasabi sa inyo. Kung ayaw nyo magkasakit, ang kainin nyo gulay prutas. Nasa Biblia yan. Totoong Diyos ang nagsabi. Mismong Father, yung mismong gumawa sa atin. Sinasabi ko ito sa inyo dahil ayaw ko kayo mapahamak sa kasamaan. Magkasakit kayo, ganyan, iinom ng gamot. Ayaw ko mangyari sa inyo yung surgery, masakit na surgery. Totoo lang. Sa buhay ko na to, marami na akong pinagdaanan. Sinubok na ako ng Diyos. Binigyan niya na ako ng trial.
nakikita niyo sa ugali ko, ganito ako. Ako ang pinili ng Diyos para iligtas ko kayong mga tao. Kaya, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot sa akin. Mabait ako. Pag mabait kayo sa akin, mabait din ako sa inyo. Pag masama kayo sa akin, magiging masama din ako sa inyo. Para patas. Ganun po ako. Yun lang. Tapos na kumain, nagpakain. Yan na, kumain lang. Kasi sinasabi ko din sa inyo, yung revelation nangyayari na. Kanina na nangyayari sa akin. Si Jesus nasa itaas, yung Father niya nasa looban ko. Alam ni Jesus kung paano niya ako gagabayan kasi naramdaman niya nung nabubuhay pa siya, napako siya sa cross para sa atin. Kaya ngayon nasa langit siya, ako naman ako yung Father Spirit ni Jesus nasa akin. Kinatok na yung katawan ko. Ang sinasabi ko sa inyo, ang Biblia hindi biro. Hindi ko ginawa ng biro ang Biblia. Ni minsan hindi ko ginawa ng biro ang Biblia. Seryoso ako sa Biblia. Yung ang Biblia, hindi kailangan haluan ng biro. Kapag gumawa ka ng biro sa Biblia, be matured, nakakabastos sa sa harap ng Panginoon. Saan ka natulog kagabi, Al? Doon po sa may sa kaibigan ko sa Payapa kasi nasabihan na rin ako ng kaibigan ko na kapag kailangan ng kadamayan o matutuluyan, siguro dahil sa kanya, instrumento din siya ng Diyos, pinayagan nila ako matulog din sa kanila. Kaya lang, nag-alala si tatay tsaka mga kapatid. Opo, alam kong yan ang magiging outcome. Ginawa ko kasi yun kasi mahal ko ang buhay natin. Ginawa ko yun. Di pa ginawa ko yun. Di ko na mahal ang buhay natin. Ginawa ko yun dahil mahal ko ang buhay natin. Kailan mangyari yun? Nasa Biblia yan. Iiwanan niya yung pamilya niya. Dahil sa masamang nangyari. Para maintindihan. Tapos na siya kumain, tay. Painumin niyo siyang gamot para hindi siya nanginginig. Pero okay lang talaga. Seryoso po ako. Kapag papainumin niyo ako ng gamot. Maano lang ako. Mas gusto ko nga yung ganito, simple lang. Kaya nga sinabi ko kapag kumain ka ng gulay prutas. Gulay prutas, Hindi, bukod doon sa kumakain ka ng prutas, gulay, edi Samahan din ng gamot. natin ang alalay na gamot. Pero para sa akin kasi kapag kasi nasa Biblia, kapag kumain ka ng gulay prutas, di ka ma-surgery. Kaya nga talaga. Di na kailangan ng gamot, di nakakasakit ang mga tao. Kaya nga sinasabi ko dun sa iba na Kasi kapag uminom talaga ako, seryoso po. Kaya nga galit na galit ako kagabi. Grabe inis ko. Nasasaktan ako. Sige, hindi na namin pipilitin ikaw. Kaya kapag pinipilit niyo ako, isa na yung pamimilit. Okay po ako noon. Kaya nga galit na galit ako kasi napipilit ako. Sa yung mabuti kong gawain. basta yung nagagalit niya, ayaw niyang uminom ng gamot. Pag pinilit mo siya, o kaya naman sabihan mo siya, ayaw niyang uminom ng gamot. Na yun naman ang dapat talaga mangyari. Yun ang na-experience. Ang pagkakaintindi niya sa gamot. Yun kasi nanlalambot daw siya nang ihina. Ako, kaya ka nang lalambot, yung pag-inom mo ng gamot, hindi tama. Uminom ka ng gamot, magbibisiklita ka, sasabihin mo ng bisiklita, parang wawalayin mo yung yung epekto ng gamot. Yes po. Di mapapagod ka ngayon. Doon ka manlalambot. Kasi napagod ka, manlalambot ka. Ang kapal talaga noon, manlalambot ka. Kasi yung pag-inom mo ng gamot, imbis na ipahinga mo, itulog mo. Yung bisiklita, napasama nga, nakuha ko pa yung bisiklita una eh. Pero ang ganda ng pagkakasabi niya sa akin,
para matanggal yung bigat sa katawan ko, yung sa dibdib ko, kunin natin yung bisikleta doon. Sabi ko na parang malaking bagay na yung paliwanag niya, alam naman niya yung sinabi niya, para daw maging luwag, panatag ang ano niya, sarili niya, kunin natin yung bisikleta doon. Kaya nakuha ko yung bike. Ngayon ang resulta naman, eto naman, nakapagbisikleta siya. Kung saan nakarating. Nung una, umiinom nga ng gamot, sabay bisikleta. O di, ngayon sabi niya, pag umiinom daw siya ng gamot, napapagod. Eh, ito ang sasabihin ko sa anak ko. Kaya ka napapagod, ininom mo yung ngayong gamot. Ngayon, hindi ka natulog, imbis na mag-relax siya, hindi ka nagpahinga. Ang ginawa mo, nagbike ka, nagbisikleta ka. Ngayon, nung magbisikleta ka, anong nangyari tuloy? Nawala yung ano mo, yung tawag dito, yung relax ng sarili mo. Kasi dati relax eh. Ngayon napagod ka, nalalambot ka ngayon. Yun yung nangyari, kaya nalambot ka. Kaya yung sinasabi mo, pag uminom ka ng gamot ng lalambot ka, napagod ka. Napagod ka doon sa pagbibisikleta mo. Ay, ang layo. Alam ba, makakarating ka ng Kamiling. Aba, ang layo, ilang bayan yun. Bago ka makarating ng Kamiling. Oo. Dadaan ka ng, Malasite. Opo. Tapos ito, Bayambag, tapos Kamiling, ang lalayo niya. Oh. Tapos sasabihin niya, hindi siya mapapagod. Pagod ka talaga doon. Ngayon, ang ano ko naman sa kanya, ang inaano ko sa kanya, maganda siya magpaliwanag, maganda siya para talaga siyang normal na magsasalita niya. Pero ang pagkakaiba nga lang, yung mga desisyon niya, yung halimbawa, kagaya niyan, gusto kong mamasyal, lumayo, na imbis na nandito lang siya sa bahay dahil nga naggagamot siya. Yun yung mga niya. Tapos nung bandang uli, naaral na sa sarili niya. Maayos naman ako, ba't ako iinom ng gamot? Ganito na lang. Pagka nakaramdam ako ng masal ako, ganyan. Yung cellphone, nung hawak niya pa, mabilis niyang ginamit yung cellphone. Tapos, yun na, nagsabay-sabay na. Ngayon, mali sa kanya na lahat ng kagustuhan niya, mali sa kanya yung yung aawatin mo siya sa kagustuhan niya. Yung kagaya yung paggamit ng cellphone, ayaw na dahil alam mo na, intindihan ko naman yun, na kaya kailangan niya mag-cellphone para malibag siya sa lahat ng bagay. Tapos yung magbisikleta para makapag-exercise siya. Pero yun, hindi ko winawala sa kanya lahat ng gusto niya mangyari. Ang gusto ko lang, yung finding ng doktor na dapat ay maganap muna sa kanya para siya ay mapaigi. Kasi tayo talagang... Dahil nga pinapaliwanag ko sa kanya, ang doktor naman, nagbigay yan, professional naman yan, hindi ka naman bibigyan ng gamot na makakasama sa'yo yan. Ang mga gusto lang mangyari, para mapabuti ang lahat. Pagkatapos sigurado na okay na yung tawag dito, naibigay nyo yung tamang yung sinasabi ng doktor na i-apply na nagamit niya sa katawan niya, yung mga gamot na yun na alam ko para lang makapagpahinga siya, ma-relax. Yun lang naman ang kailangan talaga niya, yung makapagpahinga, ma-relax eh. Dun nga dinahan sa gamot na binigay sa kanya para masunod yung ganung mangyari sa kanya, makapagpahinga, ma-relax. Ngayon, ang gusto ko nga, maabot niya lang yung ganung pitsa 20, kung isang buwan yung sinasabi. Alam ko naman na mapapaigi siya ron. Ibig sabihin, pipili namang sabi niyang tanggalin na yung gamot. Di tatamis na yung doktor lang magtatanggal ng gamot sa kanya, hindi tayo. Kasi siya nakakaalam yung doktor. Tatanggalin naman yan, hindi naman habang panahon na ibibigay sa iyo kung talagang ayos na ayos ka na. Sabi ko sa kanyang ganun. Itong sitwasyon natin na to, pag nagpapaliwanag ako, kahit mahal na mahal ko sila lahat dito sa bahay, parang hindi niya parang hindi niya maintindihan. Yun ang tapos pag nag-usap kami kagabi, bigla siya mamalis. Ang sinabi ko lang sa kanya, tinanong niya ako, ano ba tayo? Sabi niya, ano ba ako sa buhay mo? Sabi ko, anak kita, mahal kita ako, gano'n sa kanya. Sabi niya, anong dapat kong gawin? Mataas ang pagkakasabi ko, mataas ang boses ng pagkakasabi ko, siguro parang hindi niya kasi ako maintindihan din. Gusto ko kung nakakaintindi siya, may isip siya,
may isip pa siyang natitira. Yung salita ko, yung paliwanag ko, naintindihan niya dapat. Sabi ko, kung ano yung tama, gawin mo kako. Yun naman kako, kung gusto mo kung ayaw mo minum ng gamot, makita ko sa'yo kung ano yung tama. Kung ano yung tama, gawin mo. Sabi ko sa kanya. Tapos biglang tumalikod. Akala ko kakain, akala ko yung sabi ko na kung ano yung tama, gawin mo. Akala ko naintindihan niya. Eh wala na, dire-diretso na siyang palibasan. Nanonood ako sa cellphone ng libangan na yung mga pelikula. Sabi niya, parang paglabas akala ko kakain. Yung pala diretso nang lumabas na dala yung bisikleta kagabi. Ito na nga, nung gabi, iniisip ko kung nasaan na siya. Sabi ko, babalik naman siguro. Sabi ko, pag lumalabas kami namimili kami dyan sa labas, nagsisimba kami, maingat naman siya sa daan. Sabi niya, pag tatawid kami sa karsada, maingat siyang tatawid. Isip ko, yung labas niya yung kagabi, maayos naman yung isip niya. Sabi ko, hindi naman siguro, wala naman siguro mangyayaring masama. Pero nandun pa rin yung pag-aalala ko na gabi na, baka ako nang mabibilis na sasakyan dyan. Eh ngayon, sabi ko, nakatulog ako sa ganung pag-iisip, pero nagising ako maaga, wala pang alas 3. Sabi ko, tinignan ko ulit siya dun sa labas, dun sa hinigian niya ng isang gabi. Sabi ko, baka nandun nakahiga. Lalagyan ako ng katol kung nandun. Wala naman siya dun. Nung umaga, sabi ko dito sa anak ko, ginigising ko, mga alas 3 pasado na. Sabi ko, gising ka. Sabi ko, kahit hindi pa kita pwedeng gisingin dahil maaga pa. Saan ba alam na nagpupunta si Kuya Alfred? Puntahan natin, hanapin natin sa gantong oras. Sabi ko, magbakret ka sa likod ko. May mga binanggit ito na lugar, pero sabi ko yung oras na yun, hindi talaga natin alam kung walang kasiguraduhan. Sabi ko, makiramdam tayo kakong ganun. Maraming labayan dyan, madaling araw, naglalaba ako. Parang nililibang ko sa sarili ko sa pag-iisip sa kanya. Ngayon, yung mga kasampay na yun lahat, nilabang ko lahat ngayon yun. Kasi tay, sa totoo lang po, pag ang tao nagiinom, dapat sa bahay lang para hindi mapagod. Yun nga po iniisip ko naman po kung pupersahin ko. Hindi, So, Al, narinig mo yung sinabi ni tatay? Umiiyak si tatay para sa'yo? Naintindihan mo ba yung sinasabi ni tatay? Naiintindihan ko, naririnig ko, pero huwag niyo akong kontrahin. Ako nagsasabi sa inyo, huwag niyo akong kontrahin. Unang-una, sinabi ko na sa inyo, father ako ng angel God. Religion, di pwede utosan ng father. Okay? yan nga sinasabi ko. Yan ba yung sinasabi mong ayos ka? Ayos ako. O magsalita ka hindi ganyan. Kaya nga sinasabi sa inyo, masakit ang katotohanan. Kaya kayo nakakaramdam ng sakit. Masakit ang salita ng Diyos. Ano sabi sa inyo? Kaya nasabi kong gano'n. Kaya kahapon nasabi ko kay Dati Frank. Ginagawa ko ito, hindi pa sa sarili ko. Ano ba ako? Mas maganda ba ako na Huwag kang mag-alala, Al. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang nararamdaman mo, naiintindihan po namin. Ito na lang sila sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng sakripisyo nyo sa akin, sa pagmamalasakit sa akin. Simula ngayon, hindi nyo kailangan mag-alala sa akin. Seryoso to, 100%. Al, Ang revelation nangyayari na. Al, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ka po Diyos, anak ka po ng Diyos. Tayo ang susunod sa Diyos. Kinatok na ang katawan ko. Kinatok na ang katawan ko. Hindi ka po... Nasa inyo na ang paniniwala. Hindi ko hawak ang paniniwala nyo. Nasa inyo. Hindi. Kaya hinahayaan ko kayo sa kagustuhan ninyo. Kaya nga yung ibang wills nyo, talagang yung tawag dito, grinagran ko. Al, sabihin ko sa'yo para mabuksan, maliwanagan pa yung isip natin. Mas maganda tumawag tayo sa nag-iisang Diyos Ama. Hindi ka po angel God, hindi po anak ka ng tatay mo. Lahat po tayo anak ng Diyos. Magtaka na lang kayo, ba't ganun ang nasa isipan ko? Tay, anong masasabi mo sa sinasabi ni Al na ganyan? Yun nga. Masasabi ko sa kanya, medication ang kailangan. Gamot. Kaya Painumin ng gamot, tay. tay. Sinasabi niya na maigi siya, hindi siya inom ng gamot. Yun ang problema. Yan ang nangyayari, tay, kasi hindi na siya nakainom ng gamot. Hindi inom ng gamot. Ngayon, pwedeng para maniwala siya, hindi ako magpainom ng gamot sa kanya.
kung magagawa ng paraan na madara to, kung saan ano na ang doktor na magpapaliwanag sa kanya. Pag pinwersa natin tay, itatali nila siya doon para mapainom siya ng gamot pag ganun gawin natin. Yung paniniwalaan niya, hindi tatay niya. Okay lang sa akin kapag Italia ako. Bakit ikulong nyo na lang ako dito? Okay lang. Ikulong nyo na lang ako. Ako na. Kulong ko na lang sarili ko. Kulong nyo na yan. Eh, mas maganda yung ganun. Papala siya. Kulong na ako. Kaya ako makulong. Kapag namatay ako, iiwan ko kayo.